kasi nakikita ko kayo lahat. I think ayan ang shepherd. Ang shepherd tumitingin sa lahat. Yeah. So you go into a vantage point where you see your own sheep, your own flock, everyone, priests, religious sisters in consecrated life, at saka yung those leaders and family men ng parish. Ngayon, paano ko kayo dinadala doon sa mercy and compassion? Paano? Dapat sa akin, ewan ko dapat ako maging modelo ng mercy and compassion. Yan. Dapat, ewan ko, sa akin, tinatanggap ko lahat. Kaya meron mga nagtatanong sa akin, Bishop, bakit? Kumbida ka ng kumbida ng mga madre sa inyong, para sa inyong diocese. Kasi kulang pa. Kulang pa. Ha? Yan. Kulang. Sa pagkatunayan, gusto ko lahat ng mga religious congregations, lahat ng mga parokya ay mayroong religious sa lahat ng parokya, hindi lamang sa Fairview. Yan. Nandun sila dun sa wala. Yung mga walang madre. Kaya tumatanggap ako ng iba. Kasi mga iba nakalagay na doon sa Tandang Sora, sa Fairview, wala sa Caloocan. Kaya nagpupulis po ako doon. Uy, punta kayo doon. Kaya, kung ayaw nilang pumunta, kukuha ko ng iba. Kukuha ko ng iba para doon. Because ang simbahan ay kailangan mga may pare. Merong mga religious at merong mga lay people. Okay? Yan sa mga madre. Sa parokya, alam mo madalas nangyayari ay complaint sa mga pagtanggap ng mga pari dito. Sabi na marami nagsasabi yung daw Novaliches ay refuge of sinners. Pero sa totoo, hindi naman kasi lahat naman tayo sinners, di ba? Kaya, ngayon, sinisimplehan ko lamang po ang pagtanggap. Minsan nag-usap-usap kami mga obispo, may kanya-kanyang mga rules sila. Ang dami naman yan, ang hirap. Akin dalawa lang. Pagka may pari pupunta, meron kang permiso sa iyong obispo, sa iyong superior. Yun, number 1 yun. Ikalawa, bakit ka pumupunta dito? Sabihin mo sa akin ang problema. Tayo na lang dalawa. Ayan. Pag nalaman ko, ano hinahanap mo dito? Ayan. Yun lang. Pag nandun yun, ang alam ko na, at least na mo lang yung kapwa pari natin dito, mga pari na maging open sila sa mga kapwa pari nila. Okay? Alam ko meron kayong mga complaints sa inyong mga pari. Ha? Oo, ha? Alam ko po yun. Di ba? Oo, ba't kayo timing? Kasi totoo yan. Pero ganito po ang kwan. Pagka may complaint, tinitignan ko kung ano talaga ang complaint. Kung saan nakikita ko yung bunga at dulo ng pinag-aaway. Yung hindi nila pagkakaunawaan, nakikita ko. Alam niyo, yung
Ano tawag doon? Yung issue, tama ba o mali? O, halimbawa, yung after 6 to 1 year, 6 months to 1 year, ang kura ay nag-isip, according to our policies, maglagay na ng ibang leadership sa parish pastoral council. Ginawa niya yun. So, yung nangyari, ganon. Sa mga issue, hindi lamang po yung tama o mali ang tinitingnan. Tama ba o hindi? Ang tinitingnan din po, kuminsan, ngayon pag nag-a-apply daw kayo ng trabaho, kahit na saan, hindi lamang tinitignan yung intelligence quotient, yung bang may utak. Hindi yung walang utak. Meron pong utak yun pagkatapos, pero hindi lang yung sufficient. Ngayon, tinitignan din ang kanyang emotional quotient. Emotional. Ibig sabihin, yung kanyang pakikitungo sa mga tao. Yan. Ikalawa rin ay hindi lang emotional quotient, kundi yung spiritual quotient. Yung pagiging banal mo. Pari ka, iba ang kabanalan sa ordinary tao. Yan. Okay? O taka, meron din po yung tinatawag na cultural quotient. Ano ibig sabihin yun? Yung mga pinanggagalingan ng bawat tao. Culture. Kung saan siya nanggaling. Ang pari kung saan siya nanggaling. Ako. Ngayon, yung kaso ng mga tinitignan para makita ang hindi lamang yung tama ba si Father o hindi. Tinitignan, din, at kuminsan, doon po nagkukulang ay yung emotional mo. Teka, sandali na. Huwag kang kaagad magalit. Relax ka lang. Okay? Pagkatapos, dalawang kultura at saka dalawang spirituality ang nagbabalayan. Paano mo hinahandle bilang pari? Yan. At saka, tignan mo kung saan nagkagaling cultural. Kung sa pagtanggap sa trabaho, tinitignan lahat yun. Sa mga gulo sa parokya, bilang isang shepherd na nagtuloy-tuloy ng mercy and compassion, tinitignan lahat yun. Ngayon, alam niyo ang mga parokya, pagka may sinabi sa pari nag-complain, ang gusto nila kagad, may aksyon. May aksyon din si Bishop. Pero hindi naman nila nalalaman yung aksyon na ginawa mo. Halimbawa, okay, nag-complain kayo. Tapos, kinausap ko yung pari. Hindi ba aksyon na yun? Aksyon. Oh. Kailangan ko pa sabihin sa inyo, tinawag ko na si Father. Hindi ko na kailangan sabihin. Mayroong aksyon. Gumawa ako ng aksyon. O ayun. Okay. At sa pag-aaksyon, siguro, pag-uusap namin, alam mo, tama pinagkuhan mo ang issue mo, pero alam mo, may kulang. Bakit? Pag-handle mo ng issue yun, hindi parang kampari, parang ka lang isang mistulang walang pinag-aralan na tao. Bumaba ka masyado sa
sa level ng inyo mga parokyano. Oh. Okay? Pero kaya ba, alisin na, hindi pa. Ha? Relax lang kayo. Ha? Okay. Ha? Kaya, ano ba no talaga. Okay lang na mag-complain kayo kasi hindi naman anghel ang mga pari at mga madre. Di ba? Pag anghel na sila, sabihin niyo po din sa akin. Ang ilang pagka-anghel na sila, hindi niyo sinasabi. Sinasabi nila pagka mayroong demonyo, nakita nyo lang yung tumutulong sungay sa kanila, pero hindi mo nakikita na may sungay ka rin. So, ako nakikita ko yun. Yung sungay ng laiko at sungay ng pangit. So, yun po, dinadala ko lahat yun. Tapos, okay. Pinapakita ko ng handle, cultural quotient, at saka emotional quotient, at saka spiritual quotient, kung saan nagkulang. Pero relax ka lang dyan. Huwag kang kagad. Pero sasabihin ko sa inyo po pagka mayroong problema, hindi mo kagad sinasabi sa pari, sa balutang ka na kagad. Hindi po. Lalo kayo humihingi na paalisin ng pari, lalo kung hindi pa paalisin. Bakit? Kaya dapat malaman po ninyo yan. Gusto ko malaman ninyo yan. Para malaman ninyo na it takes certain time. Kasi ako, may problema. Ayusin mo muna ang problema. Kakagad, Alex. Ayusin mo. Yun po. Ayun, pag naayos na, tsaka wala nang masyado, mga bagyo sa parokya, tsaka ako, tsaka pa sa bagyo, gusto mga yun kalmado na. Tsaka po. Okay? So, wag po kayong magkakamali kay Antonio Douglas. Mapipikit-pikit sa bahay. Hindi po magyayaw sa mga madre. Mga madre, ang sungit dyan, merci po sister, walang merci. Total naman, kinukumbinsi ko sila na pupunta rin sa ibang mga lugar na wala pa. Mga religious congregations, try to think where you are and do not only stay at your own comfort zone. Ang dami-dami mga eskwela dito, sinasabi ko, kayo ang maging campus minister sa mga eskwela na malapit sa inyo. At kung mayroong college doon, yung malapit ng college, kayo ang mag-campus minister doon pagkat doon kayo kukuha ng inyong possible mga vocations. Okay? So, yun po. So, sinabi ko na, pagka tinignan niyo po lahat ng bagay, look at it on the shepherd's point of view. Hindi dapat magbilis-bilis sa aksyon. Okay? Ang hirap po sa mga laiko, gusto nila, alaman din nila kung anong ginawa ng obispo. Hindi na po. Kung sa panyo, walang ginawa. Pero nabasa ko na ang inyong keha. Meron na rin akong ginawa. Nabasa ko. Okay. At tapos, ako po ay kung kumuha, hindi po kagad ako aksyon kasi
Tiyempuan ko. Yan. The timing must be right timing. Yan. Kaya, tinatayo ko po mga pari para hindi ba kaagad mag-isip sila na may judgment na kaagad. Ayan. Di ba sabi, first step, walang judgment? Oh. Kaya, oh. Tapos, second step, forgive and give. Oh, forgive! Forgive. Oh. Pagkatapos nun, give! Para sabi ni Lord, forgive again! Oh. Pero pagka ako na, teka, sumusobra na pati. Oh. So, eto lang, I think, in my 12-13 years sa diocese, kita ko, ibang-iba ako nung ako ay batang formator sa seminaryo. Tanungin niyo kay Monsignor Romy. Ayan. Noong kabataan ko at nagpo-form ng mga magiging pari, mabuti ginawa mo yun. Kung hindi, iba rin klase. Pero ibang-iba rin ngayon pag ikaw ay tumatanda na. So, okay. So, yan lang ang aking masasabi sa inyo. Kung meron kayong tanong, tanongin nyo na lang. Doon lang po ako. Of the diocese responding to the call of the Pope and our bishops. We have our Reverend Father Antonio Ilabiao Jr. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Bishop, magandang umaga, mga kasama kong pare, mga mandale, mga leader line ko. Actually, nagsimula ako nag-involve sa diocese sa pastoral 2004. So, mga 12 years na rin. Okay? Baka ito na rin siguro ang panahon na kailangan ko na rin, Bishop, ang awa. Kasi ako, 12 years na ako dito sa pastoral na ito. Okay? Baka kailangan na natin yung mga bagong mga mukha. Kasi medyo wala nang akong buhok. Okay? Naalala ko, parang sabihin ko sa inyo na itong diocese natin talagang bagong-bago. Masasabi ko mula noong December 2007, no, hanggang ngayon, siguro personal ko ito na nasabihin sa inyo, it's a journey of God's mercy. Isang paglalakbay. No? At alam ko, halos lahat ang nandito, lalo na yung mga gurang na, mga lola at lulo sa diocese, kasama kayo sa paglalakbay nito. Okay? So gusto ko lang tingnan ulit ano yung nangyari. Short lang to. Anong mayroon tayo ngayon? At para sabihin natin, ano pa yung path forward? Ibig sabihin, ano pang dapat natin gawin sa tuloy nating paglalakbay? Okay? Now, two events na nangyari sa atin na masabi ko, very crucial events sa diocese, sa buhay ng diocese. Una, yung Urban Poor Summit. Tapos na kasi yung diba, spiritual works of mercy na banggit ni Monsignor Romy. Tapos, inibibigyan kayo ng kopya nito, corporal works of mercy. Our response, no, to encounter the poor and to increase the capacity to love. Yan ang dapat response natin. Two events. Alam niyo, ito crucial ito. Kasi noong March 2004, nandiyan pa si Attorney Ira nun si Father Monte pa noon yung involved dito. Nagkaroon ng Urban Poor Summit. Alam niyo ba kung anong kalagayan nun? Ang result ng summit na yan,
doon ipinahayag ang iba't ibang pangangailangan ng mga urban poor sa diocese. Kasi heavily populated tayo ng urban poor. Yun ang naging basihan ng social action programs nila. Sinit up ang social action ng diocese na nakabase doon sa articulated concerns and needs ng mga urban poor. Dito ginawa yan sa Good Shepherd Pastoral Center. March. Okay? Nire-review mo yung mga dates Tapos, pangalawang event, yung Diocesan Assembly, no, na ginawa natin sa Mount Carmel School. Alala niyo? 2005. Na doon define natin yung vision mission ng diocese. Very crucial sa paglalakbay. At alam ko, yung vision mission natin nakabase pa rin sa pangangailangan ng mga urban poor sa diocese natin. Okay? Ito yun, no? Mission. Sinimplify ko lang para madaling maalala. Tatlong areas for our mission. To promote integral evangelization. Okay? To form servant leaders. Third, to afflict the poor. Kapag tinanong tayo, anong mission ng diocese? Yung tatlong yan. Articulated yan sa vision mission natin. Lalo na sa mission. Okay? Review naman so, ito ang mga programs. Response natin para yung mission natin ay maisagawa. Ang una natin talagang na-establish noon, BEC. I spent so much time doon sa BEC na yan, maalala ng mga racket dyan. Doon ako nag-concentrate at that time. Ma-establish. Bakit? Kasi itong BEC natin, nag-organize tayo ng mga communities Nagtitrain tayo ng mga community leaders, naas natin yung antas ng kanilang kamalayan, nag-initiate tayo ng mga proper projects. Pero the whole thing is ito. It is an effective pastoral strategy to reach out the peripheries. Kung gusto natin talaga abutin yung mga tao sa laylayan ng lipunan, margins, di ba? BEC ay piniprescribe ng simbahan. PCP ito yan PCP ito yan. Numbers 127 and 128. Memorya ko ba? Yan sinasabi ng simbahan ng Pilipinas, the most effective pastoral strategy to reach out, to evangelize the poor, the unchurched, the people in the peripheries through BEC. Ginawa natin yan hanggang ngayon. Nakikita natin yung trabaho ng diocese for the poor. Okay? Ito yung ating mga ministries. We categorize the ministries now into 3. Worship. So, yan ang mga ministries na natin. Okay? Sana, sabi nga doon sa input ni Monsignor Romy, mahalaga kasi ito sa celebration of the Eucharist. Sana ma-level up natin ang celebration ng Eucharist. But in order to do that, take note, para baka sa discussion later, we need to level up the quality of our volunteers. Ano yan? Lectors, commentators. Level up. Lay ministers, dapat level up. Tapos, Ministry of Liturgical Music, choirs, level up. Don't do a concert. Di ba? Oo. Ministry of Altar Servers, di ba? Ministry of Reception of Gifts, mga collectors natin. Mahal, iba kasi mga collectors natin, aspirants din sila, di ba? Ayun ang nababanggit kanina, huwag naman kayo magsimahon. Kasi wala na magbibigay. Okay. Ministry for the care of the sanctuary and sacristy in BG. Di ba yan trabaho? Yan ang ministry niyo, di ba? Okay, nalala niya. Okay. Formation ministries, i-run through lang natin. Ito yung existing.
Formation in faith, youth, dami ng mga ministry tayo, no? Family and life, catechical, dalawa yan, school-based, and Paris-based. community-based, not parish-based. Tapos, biblical apostolate, stewardship ministry, balikando. We are, baka tingnan nyo yan, kasi that's another area sa tayo patuloy maglalakbay, mag-level up tayo dyan, no? Kasi may pinag-usapan na yata ang abolition of arancel. Vocation ministry, mahalaga rin yan. Kasi ang mga pari sa diocese ay aging. Sino man nagsabi na ang average age ng mga pari ngayon 55? In 10 years, another 10 years, mga senior na lahat ng mga pari niyo. What do you expect? Social communications, mass media, extraordinary religious phenomena, Office of Exorcism, bagong bagong ministry, yung mga inaalihan ng masamang espiritu, marami yan sa simbahan. Okay? Ecumenical and interreligious dialogue. Mga interfaith groups natin. Di ba? Nag-organize tayo ng mga ecumenical, interfaith, dialogue, sessions, no, activity communities, Cursilio Press. Ito yung pinakamarami natin social action. Okay? Ano ito? We divided into 3. Take note, compassionate care ministries or programs. Ano yan nandyan? Health and nutrition. Disaster preparedness and mobilization. Care for the elderly. Ayan, mga seniors, elderly. Mayroon tayong human development ministries. Pumapasok dito yung mga livelihood programs natin. Tapos, scholarship, educational assistance. Tapos, mayroon tayong social transformation ministries, mga advocacies natin. Ito dapat tingnan din ng going forward. Pastoral care for children and vulnerable adults. Ito ay bagong in-expand ng mga obispo ito into vulnerable adults, hindi na lang women. Ministry on person with disability, mga handicap natin. Ministry on migrants. Ministry on labor. Ministry on restorative justice, prison care. Ito yung concrete works of mercy natin. Yung visit. Sino ba nakabisita na sa mga, dito sa Novaliches, mga detention centers or lock-up centers? 6 yan. 6 na ba, sister? So, hindi lang sa Muntinlupa. Dito mismo sa diocese natin, may mga lock-up centers. Minsan crowded na. No? Nakadalaw ba tayo dyan? No? Nakapag-visa ba tayo dyan? No? Nakapag-pakain ba tayo dyan? Importante yan Works of mercy. Public affairs, good governance, involvement natin sa election, sa mga advocacy natin sa good governance, UBAS, LOCAS, ano pa ba? PPCRV, yan. Ministry of Ecology, yan importante ngayon. No, talagang advocacy ng ating Santo Papa, di ba? Okay, Ministry of Land and Housing. Bakit hinighlight ko yung A to G? Kasi yan ngayon urgent. Tutukan natin. Hindi ito programa na how many families or individuals na mahirap na na-reach out natin. So at the end of the day, what is more important is we are able to serve. Hindi pagandahan ng programa ito Hindi padamihan ng activities. Okay? Schools, meron din tayo. Mayroon tayong diocesan schools, RCBNES, sa diocese. Mayroon din tayong mga schools and learning centers run by the religious. Di ba? Maraming mga religious dito. Malaking contribution yan sa diocese. Tapos mayroon tayong mga schools na private ng sectarian. Most of them are managed by our Catholic families. Di ba? Na parang diocesan schools na rin ang dating ng kanilang mga schools. Because the parishes are serving them, no? Mga pare. So, maganda ito.
Okay? Church-mandated organizations, ito yung mga na-recognize na sa diocese for your info. After some time, CWL, KOC, DMI, AP, Divine Mercy, Legion of Mary, El Shaddai, and other charismatic groups, Coffers for Christ, Soldiers for Christ, Christian Family Movement, BCBP, bago ito, Brotherhood of Christian Businessmen and Women and Professionals. Okay? Ito ang sinamarize ko lang kung what we've been doing na individual programs, baka ma-identify natin kayo. Works of Mercy natin, feeding program. Okay? Educational Assistance Program, Livelihood. Marami na tayong sinimulan ng mga livelihood programs. Mayroon tayong dalawang children centers, Talita Home Centers. Diyan dinadala yung mga victims na mga kabataan, women, no? For treatment. So we have one in St. Peter and one in Bayan. No? Concrete yan na programa ng diocese. Tapos mayroon tayong mga parokya gumagawa nito, financial assistance to the poor, di ba? Maraming lumalapit na humihingi ng tulong financially. Kasi na-hospital yung kanyang anak o kapatid, no? O leader natin, okay? Funeral assistance. Mayroon din lumalapit yan sa mga parokya. Ginagawa natin yan. Works of mercy yan. Tapos, charity gifts for the poor. Naalala ko may mga parokya na naghanda na ng mga gift packs, bigas, sardinas, kapag may lumalapit sa office, iabot mo na lang. Mayroong mga parokyang gumagawa niyan. No? Works of mercy yan. Okay? Tapos, medical, dental, and optical services. Di ba mga medical missions? Mayroong kayong mga parokya na may regular clinics. No? May mga parokya ngayon na may mga regular medical dental clinics. Okay? Relief annual gift giving, common yan, for the poor. Ginagawa natin yan. Relief operations kapag may mga disasters. Home visits for the sick. Ginagawa rin yan na natin. Family surveys. Kasi mahalaga yung family surveys. Bakit? That's also one way of reaching out the poor families. Napagpwersa tayong dumalaw sa mga gilid-gilid ng ating parokya. No? Kasi madaling sabihin service to the poor. Pero nakalapit ba tayo sa kanilang lugar? Ano tawag ni Pope Francis na? Naamoy niyo ba? Siyempre kapag maamoy mo yun, lapitan mo. Kasi kapag malayo ka, hindi mo maaamoy yun. Di ba? Okay? Prison care, alternative learning natin, mga binyagan, kumpilan, kasalan sa parokya, ginagawa natin yan. Di ba works of mercy yan? Okay? Now, what else can we do besides all those? So, masasabi ko sa inyo na yung diocese natin sa Novaliches, marami nang ginagawa. For the last 12 years, nagsimula tayo ng walang-wala. But we were able to set up programs in the diocese, no, through our own local initiatives and support. Diyan ako personally hangang-hanga sa diocese natin. No, wala tayong mga nakuhang mga funding sa labas. Wala naman tayong malaking mga resources na ibinigay sa diocese ng Novaliches nung naging separate independent diocese ito. Pero through the support ng mga parokya, ng mga organization, support ng mga individuals, we are able to organize all these programs. At sa tingin ko, all these programs are for the poor. Kaya masasabi ko, ito na narating natin sa ating paglalakbay para paglingkuran, no, ang mga mahihirap sa ating lokal na simbahan. One way of realizing our mission. No? Kasi katuparan yung mission natin.
Kaya ako, gusto ko rin magpasalamat sa lahat, no, na naging bahagi sa paglalakbay. Kung wala kayo, hindi natin marating itong kalagayan ng diocese ngayon. Pero alam ko rin, convinced ako in my heart, we can still do a lot, no, sa pagpatuloy. Maganda yung word, path forward. Now, baka sa workshops yung mamaya, pag-isipan ninyo, ano ba ang pwede natin gawin as individual, as a parish, as a ministry, or as an organization. For the next, hindi lang ngayong year, for the next 5 to 10 years, dapat tuloy-tuloy na ito. Kung nakapag-journey tayo ng 14 years, ilan na ba? 2002, mga 13 years, another 10 years. No, dapat ma-project natin ano pwede natin gawin sa patuloy ng paglalakbay sa pagpadama ng tunay na awa, no, at malasakit sa marami nating mga parishioners. Remember, majority of our population sa Diocese of Novaliches are urban poor of Quezon City and urban poor of Caloocan City. Dito lahat sa atin yan. Kaya we are a diocese of urban poor. And ang paglalakbay natin sa tingin ko tungo sa for the next 10 years ay i-intensify natin ang ating works of mercy para sa marami nating mga parishioners who are urban poor. Maraming salamat po sa Thank you, Father Tony. Father Tony, can we request you to sit at the panel natin dito sa taas? And now, we will be calling the two other panelists. The next one will be talking about the experiences of the lay people in the ministry. So, can we call on Attorney Carlota Agustin, si Attorney Ira. Ira, come over. And of course, we'd like to call yung last panelist natin will be talking about the new acts of mercy according to the present needs of the people. Can we ask and request Reverend Father Ambrosio Donato Legaspi? Father Donato, come forward. Yeah. So, before ko ibigay kay Ate Ira, sa ito ni Ira yung microphone, again, please prepare your questions, no? Kasi mamaya after the four panelists have been delivered, yung kanilang talk have been delivered, pwede mo kayo magtanong, no? Kaya kung may microphone dyan sa harap, so you can ask questions. Okay? And then mamaya po sa workshop, baka kung magtaka kayo, mayroong ipapamigay ng mga sheets of paper. I think 1/4, Kuya Carl? 1/4 sheet of paper. Okay, para sa workshop mamaya. So, ipapalisunod na lang po yan. Okay, so please, again, yung mga questions niyo kay Bishop Tobias, kay Father Tony, kay Attorney Ira, at kay Father Ned, please prepare them and we will provide time for your questions. Maraming salamat po. So, Attorney Ira, please. Thank you, Kuya Dwayne and Ate Au. Ako po, si Ate Ira Agustin. Nahanap po talaga ako ng Monsi na mag-share tungkol sa aking pagsisilbi sa social action. Nung Year of the Poor pa lang, he wanted me to be the sharer in one of the conferences na kanyang na-organize, pero nagkasakit po yung kasamahan ko sa pamilya, kaya hindi po ako nakapag-share. Ito na po, Monsi, gagampanan ko na po talaga. Sabi na po ni Father Tony, kasama na po kami mula ng 2004. Ako po ay nag-umpisa sa aming parokya, the Our Father Parish, nung kaming mag-asawa ay na-appoint na SSDM coordinator. Nung tayo ay Quezon City North pa lang po sa buong malaking Arkham. Then, nung na-form nga na diocese, napunta po ako sa Social Action Commission Ministry. 36 years old pa lang po ako noon. At sabi ko sa sarili, bibigyan ko ang aking sarili ng 2 taon, tapos babalik po ako sa pag-aaral. Para bang, parang strategic yung plano. Tinanggap ko bilang lay coordinator, kaya tatrabahuin ko. Ganon po yung aspeto ng aking, ganon yung state of mind ko. Tinanggap ko,
nagampanan ko. It was more like, there is our responsibility. Sabay din po, sabi nga ni Father Tony nung nag-Urban Core Summit, lumabas din po ang malaking kakulangan o the need to address malnutrition. Sabay din po nung time na yon, nilaunch ang Kapag-asa. Kami pong mag-asawa, dahil wala pa pong formal na mga tao doon sa social action na office namin, doon sa may St. Peter, kami din po minsan ang nagbubuhat ng mga vitamin doon at dinadala po dito sa diocese, galing po sa Assisi Foundation. At doon sa parokya ko po, sa Our Father, ako po talaga ang nag-manage because I wanted to be hands-on on how to run the program. Ako po nag-grocery, ako po ay nag-arrange na ako sa pagbibili ng mga fresh ingredients kasama ng Pag-asa. Kinakausap ko po yung mga mothers ng one-on-one dahil sinaisip ko kung paano nga po talaga sila makaintindi na they have to bring the children every day for the 6-month period of feeding. May nakausap po ako, mother. May dalawa po siyang anak. Ang isa po ay 5 years old na, but she looked like a 3-year-old malnourished child. Kasama din po yung 1-year-old na bata at sila po lahat mga malnourished po talaga. Ngayon, doon ko po, tinanong ko po siya, yung mother, ano po trabaho ng asawa mo? Sabi po niya, nasa construction. Pero sabi po sa akin ng mga volunteers, wala po talagang regular na trabaho ang kanyang asawa. Pero doon ko nalaman na ang tunay o yung talagang nangangailangan ay hindi po magsasabi na walang-wala sila. Nire-reserve sa kanila, sa sarili nila. Narespetuhin mo ako, tao ako, kaya mahirap ako. I then come to realize that we have to treat the marginalized as our equal. Dapat ma-reinforce po natin na sila po ay may dangal na tao. Sabi nga po ni Monsi, hindi po tayo judgmental. Marami pong nakapagsabi na sa akin, kahit pare, tamad yan sila, kaya sila mahihirap. Sana alisin po natin yung judgmental o prejudice na yun. Wala lang po silang pagkakataon. Wala silang chance. Hindi sila nabigyan ng chance. Kasi baka dahil mahirap na po sila at the very start. Marami pa pong, but we have to treat the marginalized people with equality. Tingnan po natin sila na tao. Feeding the hungry, yun po ang layunin po ng Kapag-asa. Ngayon pong taon ng Jubilee Year of the Family, we are in partnership with the Family and Life Ministries para po ma-address ang responsible parenthood aspeto ng programa. Kasi hindi lang naman po magpapakain. Ang Kapag-asa ay isang oportunidad na nakakapasok tayo, nakakatouch tayo sa pamilyang Pilipino. Hindi na po yung bata ang concern dito, kasama po ang magulang. At lahat po, karamihan po natin, marami pa po iba-ibang ministry sa parokya na sama-sama sana magtulong para ma-uplift ang pamilya. Like the Family and Life Ministries can actively work with the social action or SSDM in your parish para ma-address po yung mga nasa DEC, para ma-address din yung pangangailangan po ng mga magulang. Kaya I see the Kapag-asa only as a door for which we can touch base with the family. Nasabi nga po ni Monsignor kanina na saan doon sana mag-umpisa ang ating evangelization. Ngayon po, sa Kapag-asa din po ay meron po kami iniisip na mga programa kung saan na sana yung mga inyong anak o kaya kayo naman po ay doon mag-celebrate ng inyong birthdays, anniversary. It's partaking with them. So, sana sa mga parokya na may Kapag-asa, maka-open po tayo ng mga ganitong oportunidad para yung iba ay makasama, ang iba ay makagawa ng isang bagay. Sabi po ninyo, makain kayo ng pakain, pero may aspeto po yun ng livelihood. Sabihin, gusto ko lang po i-share sa inyo
na sa aming parokya, meron po mga weavers, isa po volunteer, SSDN volunteer, kasama po yung tatlong kapag-asa mothers. They are now regular weavers for R2R, the rags to riches. These bags are sold abroad. Yung aming nandoon, kasi isang araw lang nakita ko siya, kasi for a long time hindi ko nakita si Ate Cora. Sabi niya, apat pa rin po kami. They started with 10, but still 4 pa rin sila. It's not helping the poor, it's not quantity, it's how we help qualitatively doon sa mga ating mga stakeholders or beneficiary. Pinapalakas din po namin ang livelihood program sa pamamagitan ng mga patungo na social enterprise na konsepto at self-help programs. Kasi dapat po ang ating mga beneficiaries ay mayroon pong partisipasyon na nararamdaman sa kanilang mga programa na binibigay po sa kanila. Personally, hindi po ako nagpa-patronize. Sana wala lang kasing grocery store na nag-endo-endo. Alam mo yung endo-endo? Yan yung 5 months, 5 months. Doon ko na naman din yun sa mga nag-work na yung endo-endo daw ay 5 months. Contract and contract daw. I try not to patronize stores that do that. Alalaman mo naman kasi after 6 months when you go there, sila pa rin yung magtitinda. Tinatry ko po na doon po ako bumibili sa mga tindahan na hindi po nag-endo-endo. Kasi subcontracting is really illegal and immoral more. So, ako po ay bumibili po ng local products kasi nga ako kung minsan nandun ako nag-grocery. Naghanap akong kape imported. Sabi ko, Kuya, nasaan ko yung ganitong kape? Sinagot mo naman ako ng taga-Nestle na displayer, Ma'am, bumili po kayo ng local product para may trabaho kami. Nagising ako. Oo nga pala, may neighbor ministry kami sa sa social action. Ang arte-arte ko. So mula po noon, nagbabago po yung paningin ko. Give drink to the thirsty. Ang climate change ay common word na po ngayon. Wala po ng undoy. Ako po ay nininervyos pag umuulan na, pag nakita na po doon sa news, natatamaan na naman po ang Metro Manila. Dahil alam ko po sino ang unang matatamaan. Yun po nasa margins. Sila po yung unang nahihirapan. Kahit po meron tayong relief operations, yun pong hirap sa kanila ay hindi po ma-address yun ng relief operations. Kaya po, may programa po ang diocese, nabanggit nga po ni Father Tony, ng DRRM at Environmental Protection. Ngayon, nandito po tayo sa El Nino. Marami po tayong magagawa na small things on how to protect our environment. Marunong sana tayo mag-conserve ng water kasi ang water na malinis, hindi na po babalik yan na malinis. Talagang tutuloy na po yan. Magiging second use na po. At kung kayo mahilig po mag-take out, at hindi naman po ninyo kailangan at that very moment yung spoon and fork na plastic, huwag po kayo humingi. Sabihin po ninyo, wala na po, tissue na na. Oo. Diba? Yung mga ganong bagay. Kasi kung bakit? Kasi kung when we protect the environment, we don't contribute to the climate change, and we give others the opportunity to have clean water. Alam naman po sa Africa, napakahirap. Ransom the captive. Ako po ay volunteer din po sa Education Assistance Program. Narinig na po ninyo yung salitang cycle of poverty. Ang edukasyon lang po ay isang malaking bahagi na maputol yung cycle of poverty. So sana supportahan po natin yung ating mga AYAP beneficiaries. Dito din po sa AYAP na programa nakita ko kung gaano ka-dysfunctional ang ating mga pamilya. Meron pong ina na iniwan po niya sa kapatid niya ang kanyang mga anak na isang dalagita at isang batang babae dahil doon po siya mag-work sa may Alabang down south pa na area. That's local migration, and we have a pastoral care for migrants because we are not when we talk about pastoral migrants, they are not the OFWs only but even our local migrants. Anong nangyari? AYAP beneficiary ang dalagita. Buti nagmalakas ng loob siya na nagsabi
na malapit na siya molestyahin ng kanyang uncle, asawa ng kanyang tita. Nasaan sila iniwan? Kaya mabuti na lang din, meron po tayo dito sa diocese, pastoral care for children. Kaya yung ating mga social workers doon ay did intervene. Visiting the sick. Ako po, nung na-diagnose po ang papa ko noong 2007 ng cancer, I'm very sentimental in this because my father was the very first teacher to me on how to love others. When he was diagnosed to have cancer in 2007, I took care of him. But my sister did a corporal work to me by giving me a day off sa Saturday. So, binibigyan akong day off bilang caregiver. At ako naman, nung Saturdays na yun, dahil ayaw ko pa bumitaw nga sa social action kahit may sakit nga pong papa ko, masaya po ako. Kasi nakakabalik po ako doon sa social action. Kasi yun po, yung gawain ko doon ay ginawa ko pong prayer for my father. Tayo po, bumibili po tayo ng mga over-the-counter drugs, di ba? Tapos minsan napapasobra. Maybe every quarter or every few months, check po natin kasi baka malapit na mag-expire. And we have parish clinics na sana pwede po kayo mag-donate para magamit naman po sa iba. Kasi minsan, pagka bumili tayo, parang sobra-sobra, di ba? Tapos di naman nagagamit. Yung mga ganong-ganong bagay, maliliit na bagay, pero it will make a difference to others. Comforting the afflicted. Ako, busy po talaga ako kasi nagpa-practice pa po ako. Mayroon po kaming opisina. Pero paminsan-minsan, meron nang nabibigla din ako sa sarili ko na kung ako ang sumagot ng telepono, meron magtatanong attorney ganito kasi maghihingi ng legal advice and I give her time. No? How many basis na? Sabi ko nga, pinadala ng Diyos sa akin yun. Kahit busy-busy ako, may engaged na ako ng work, pero ako nakasagot ng phone, binigyan ko na po siya ng kahit doon sa aking pag-usap sa mga tao, kahit yung mga nag-road grocery, yung mga ganon, yung mga taong kahit yung sales lady, di ko alam kung bakit nabibigyan ko po sila ng time despite my business. I haven't naisip na agaw sila sa aking oras. Dito din po sa ministry, ako ay natuto ng pasensya to bear wrongs patiently. Ako po kasi ay may pagka-OC, hindi lang at may pagkasabi.